أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa araw pong ito, ang ating pag-aralan ay ang mga delikadong sakit ng puso ng isang tao na ito ay nararapat na kanyang gamutin. At ayon po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Ala inna fil jasadi mudgha idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb." Ito po ay naiulat sa hadith ni Imam Bukhari at saka kay Imam Muslim. Na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na mayroong isang maliit na bahagi sa katawan ng isang tao na kapag ito ay nagtagumpay, ay magtatagumpay ang buong katawan ng tao at ang kanyang gawain. Ngunit kapag ito ay nasira, ay tunay na masisira ang kanyang katawan at masisira din ang kanyang mga gawain. Na walang iba na ito ang puso ng isang tao. Kaya dapat pangalagaan natin ang ating puso at malaman natin itong mga delikadong sakit na dapat gamutin ng isang tao kung meron ang taong ito na nararamdaman niya ang mga sakit na ito. Sinabi din sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya titingnan ang ating mga kayamanan, ang ating mga larawan, ang ating mga katawan. Ngunit ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang nasa ating puso at kung ano ang ating ginagawa. At kasama po sa mga gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya po ay nananalangin na kanyang sinabi, "Allahumma sarrifil qulub wa sarrif qulubana ala ta'atik." O Allah, ay na ikaw ang may hawak sa aming mga puso, gawin mong maging matatag ang aming mga puso sa iyong pananampalataya at pagsunod sa iyo. Yan ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim. At narapat sa atin, dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ating puso, merong isang bagay sa ating katawan na ito ang ating puso na kapag ito ay nagtagumpay, ay magtatagumpay ang ating katawan at ang ating mga gawain. At kapag ito ay nasira, ay masisira ang ating mga gawain. Kaya makikita mo kung gaano kahalaga ang puso ng isang tao. Na dapat ito ay maging malinis at dapat malaman natin itong mga bagay, mga sakit na ito at linisin natin ang ating mga puso mula sa mga sakit na ito. Ang pinakauna ay ang nifaq. Ibig sabihin ay yung hipokrito, yung pagiging mapagkunwari. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa mga bagay na ito. At meron pong malaking nifaq at saka maliit na nifaq. Ang malaking nifaq ay ito po ay maaaring maglabas sa tao sa relihiyong Islam. Kaya ito po ay napakadelikado. Marami pong klase at yung mga maliit naman na nifaq ay dapat ding iwasan ng isang mananampalataya dahil ito ay malaking kasalanan sa Islam. At yung mga gumawa ng mga nifaq o yung tinatawag na mapagkunwari o yung hipokrito na gawain, at kapag ito ay ginawa ng tao ay ayon sa nabanggit sa Quran na siya ang nasa pinakailalim ng impyerno. Ang kanyang parusa ay siya po ay sa pinakailalim ng impyerno. Kaya narapat na iwasan natin anumang klase ng nifaq o tinatawag na pagiging hipokrito o mapagkunwari. At marami po na ang kanilang alam, yung iba, yung nifaq o yung pagiging mapagkunwari ay hindi nila alam ang mga bagay na ito pala ay pumapasok sila doon. Halimbawa, ang pagkamuhi sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwan sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba marami sa panahon natin ngayon na kapag mayroong kailangan, ito man ay makamundong bagay o anumang mga bagay ito, meron tayong sharia, meron tayong batas sa relihiyong Islam, pero kinamumuhian niya ito. Ayaw niya. Gusto niyang pumunta sa mga batas ng mga tao. Ito ay pagiging ipokrito. Ipinapakita niya sa mga tao na siya ay isang Muslim at mananampalataya. Pero pagdating sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay iniiwan niya. Ito ay napakadelikado dahil sinabi ng Allah,
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino man ang hindi niya isabuhay, isabatas ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay mga kafir, lumabag sa relihiyong Islam. At ito ay tinatawag na paglabag sa relihiyong Islam. Maliban lamang kung wala tayong kakayahan. Wala tayong kakayahan na isabuhay natin ito, o kaya ay wala tayong kakayahan na gamitin natin ang Sharia. Pero meron tayong Sharia at ito ang nandoon sa ating lugar. Hindi natin ito gusto, kinamumuhian natin ito. Ito pagiging hipokrito na maaring ang tao ay lumabas sa relihiyong Islam. Marami sa panahon natin ngayon, ang pagdating sa paghati ng mga kayamanan, paghati sa mga lupa, mga iba pang mga bagay-bagay na mayroong Sharia, pero ayaw niya, kinamumuhian niya, doon siya pupunta sa mga batas ng tao. Ito'y pagiging hipokrito na hindi napapansin ng ibang mga tao. At ganoon din, yung tinatawag na pangungutya sa mga Muslim. Kapatid mong Muslim, kinukutya mo ang balbas ng kapatid mong Muslim. Ang panunod ng kapatid mong Muslim. Ang hijab ng kapatid mong Muslim. Yan ay pagiging nifak, pagiging mapagkunwari. Na ikaw ay nag-angking isang mananampalataya, isang Muslim, pero kinukutya mo ang iyong kapwa. Lalo na sa kanyang pagiging Muslim. Kinukutya mo yan. Pag may nag-aadan, kinukutya mo ang adan. Yan ay tinatawag na maaring ang tao ay hindi na ito namamalayan, pero siya ay nagkakasala ng malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Kinukutya niya yung tinatawag na mga turo ng Islam, yung siwak, pagtuturo sa pag-aasawa ng pinapahintulutan sa atin na hanggang 4 sa silang may mga kakayahan. Iba-ibang sinasabi ng mga tao na hindi nila alam kung ano ang kagandahan ng mga bagay na ito, pero ang alam lang nila ay yung sarili nilang kagustuhan. Kaya nagiging sila ay mga munafik, mapagkunwari, hipokrito na hindi nila ito namamalayan. Ito yung napakadelikadong delikadong gawain dahil ang tao ay maaring lumabas sa relihiyong Islam. Kutsain mo ang balbas ng kapatid mong mananampalataya. Kutsain mo ang kanyang pagdarasal. Kutsain mo yung nag-aadan. Kutsain mo yung kanyang panunot bilang isang Muslim. Na ikaw din ay Muslim. Yan ay pagiging hipokrito na dapat iwasan ng isang tao. Ganun din, na katulad ng may mga tao na sila ay natutuwa kapag ang kanilang kapatid na Muslim ay sinusubukan ng Allah o nagkakaroon sila ng mga problema. Natutuwa siya. Halimbawa, nagkaroon ng gera sa Marawi. Marami po mga kapatid nating mga Muslim sila ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nasira ang kanilang mga kayamanan, mga bahay at walang mga naiwan sa kanila. At may mga tao, subhanallah al-adim, na ikinatuwa nila ang bagay na ito. Mga kapatid mo yan na mga Muslim. Natutuwa sila dahil nawala ang kanilang kayamanan. Ang iniisip ng iba, para tayo ay pare-parehas, wala tayong kayamanan lahat. Hindi po ganoon. Yan ay pagiging hipokrito. Na kapag kaharap mo ang mga tao, nagsasabi ka ng mabuti, pero kapag nakatalikod sila, tuwang-tuwa ka dahil sila ay sinubukan ng Allah, dahil sila ay nawala ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga kamag-anak. Subhanallah. Yan ay isang pagiging hipokrito. Na kapag ang isang kapitbahay mo na isang Muslim, kababayan mo sa isang Muslim, kamag-anak mo na isang Muslim, kapatid mo na mananampalataya, ay nadisgrasya, wa na'udhu billahi min dhalik, o kaya meron siya mga pagsubok, ay ikaw ay natutuwa. Kung naramdaman mo yan sa sarili mo, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ay nifaq. Yan ay pagiging mapagkunwari na dapat gamutin ng isang tao. Na narapat na gamutin ito sa ating puso. Ito ay mawala sa ating puso. At ganoon din, kasama sa mga nifaq, na ito yung tanda ng mga nifaq, ito'y tanda, mga maliliit ito pero ito'y tanda, na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung nifaq, yung mapagkunwari na gawain, ito ay mga delikado rin, marami sa panahon natin ngayon. Na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na 4 na ibinibilang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba na ito ay katangian ng isang munafik. Una rito ay kapag siya ay pinagkatiwalaan mo, hindi siya mapagkatiwalaan. Makikita mo sa panahon natin ngayon, marami pong may katangian na ganito. Pinagkatiwalaan mo ang tao na yun, pero lulukohin ka. Marami sa mga online, hindi na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga fake account, magbibili ng online, pero pagdating sa'yo, hindi yung binili mo mismo. Kaya pagdating sa'yo ay pag nakabayad ka na, wala, hindi mo na mahanap. Marami po sa panahon natin ngayon, pinagkatiwalaan mo. Halimbawa, pati yung pagpapautang. Pinagkatiwalaan mo yung tao, inutangan mo siya ng 10,000.
Pero, Masya Allah, Starbucks ang iniinom mong kape. At saka iba pang mga, Masya Allah, mamahaling sakya, pero hindi ka nagbabayad ng utang. Ito'y yung tinatawag na mga katangian ng isang munafik. Yung pag pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkatiwalaan. At napakarami po sa panahon natin ngayon. Subhanallah. At ganun din, na idha haddatha kadhab. Kapag siya ay nagsasalita, ay puro sinungaling. Allahu Akbar. Puro sinungaling. Yan ay isa sa mga tanda ng pagiging hipokrito, pagiging mapagkunwari. Na kapag siya ay nagsasalita, ay puro sinungaling ang kanyang sinasabi, puro kasinungaling ang sinasabi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na siya ay nagbibiro, nagsabi siya ng totoo, sa Islam, hindi po pwede magsinungaling. Dapat ito ay bigyan natin ng pansin. Marami po sa mga kapatid na ito ay nagiging kasanayan nila pagsisinungaling. At ganun din, wa idha ahada qadar, kapag siya ay kayo ay nagkasundo sa isang bagay, ay hindi natutuparin ang kasunduan na yun. Di ba marami sa panahon natin ito? Maraming may katangian ng ganito. Wa na'udhu billahi min dhalik. At ganun din, na kapag siya ay khasam, kapag siya ay nakipagsalita, ay iba yung kanyang pananalita. Kapag siya ay nagalit siya o kaya nakipag-usap, iba yung kanyang pananalita. Nagsabi siya ng mga masasamang salita. So ito pong mga katangian. Ito yung nifaq na sa puso ng isang tao. Una-una, manalangin ng tao na ito ay matanggal sa kanyang puso at patatagin niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pag-alala at pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga bagay na dapat natin gawin ay magmahal tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magalit tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yung pang sariling kagustuhan natin. At palagi nating alalahanin na iwan din natin ang mundong ito upang matanggal kung mayroon tayong nifaq sa ating puso. At darating ang kabilang buhay na tayo ay hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nifaq ay dapat iwasan. Ano mang klase nito? Malaki man o maliit, dapat tanggalin ito ng isang Muslim na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nifaq ay napakadelikadong katangian na sakit ng puso na dapat linisin ng isang mananampalataya. Pangalawa, na sakit ng puso na dapat nating iwasan ay yung tinatawag na pakitang tao. Pakitang tao. Yung mga gagawa tayo ng mga pagsamba, pagtulong sa kapwa, na ito ay gagawin natin na para pakitang tao, para purihin tayo ng mga tao, ito ay sakit ng puso. Dahil napakadelikado ito. Napakadelikado. Kaya nga sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Walang inutos sa kanila, maliban sa sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. At kapag ang isang tao ay hangarin niya, ay purihin siya ng mga tao, ito ay walang katapusan. At wala itong saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang gawain ng mga pagsamba ay mawawalang saysay ang kanyang ginagawang pagsamba. Kaya narapat na gawin natin ang pagsamba natin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang saysay ito dahil ayon sa hadith na nabanggit, na isalaysay sa hadith ng Imam Muslim, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tatlong mga tao na sila ang pinakaunang itatapon sa impyerno ay mga tao na nakipaglaban sa landas ni Allah, mga tao na sila ay nag-aral ng Quran at nag-aral ng kaalaman, at mga tao na sila ay binigyan ng kayamanan at ginugol nila ito sa lahat ng kabutihan. Pero ang una ay hindi tunay na nakipaglaban para kay Allah, kundi siya ay nakipaglaban para siya ay sabihin na matapang. Para siya ay sabihin na isang matapang at sabihin na siya ay isang mujahid. Na makikita natin na hindi hangarin niya ay para kay Allah, kundi para siya ay purihin ng mga tao, para sabihin ng mga tao na siya ay malakas, siya ay magaling, o ano pa. Hindi niya hangarin ay para kay alam ng Allah kung ano nasa puso natin. Hindi natin pwede itong itago. Alam ng Allah ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Pangalawa, yung mga tao nagsaliksik ng kaalaman o kaya nag-aral ng Quran para sabihin ng mga tao na sila ay magaling magbasa, sila ay maalam, ito yung mga bagay nito, hindi para kay Allah. Kaya ito ay walang saysay kay Allah. Sila ay tatapon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung mga tao na binigyan ng kayamanan at ito ay ginugol nila sa iba't ibang klase ng kabutihan. Pero ang hangarin nila ay para sila ay purihin ng mga tao, kaya ito ay walang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus sila ang pinakaunang tatapon sa impyerno. Kaya narapat na ang gawain natin na pagsamba, hindi natin gagawin maliban lamang sa ito ay na-refresh natin ang ating puso na ito ay gagawin natin para kay Allah. Ang hangarin natin para kay Allah at hindi hangad natin ay para purihin ng mga tao, kaya ay naghahangad tayo ng kapalit sa mga tao. Kundi hangarin natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at magiging taimtim ang puso ng isang tao kapag ito ay ginagawa niya
At ganoon din ang tanging matitira sa isang mananampalataya sa kabilang buhay, sa kanyang mga gawain, ay yung gawain niya na ginawa niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mga gawain, anumang klase ito, anumang dami ito, pero ang gawain na ito ay inalay mo o ginawa ng isang tao para siya ay purihin, wala itong saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging matitira sa ating mga gawain, natatanggapin ng Allah, ay gawain. Ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, ang pangatlo na sakit ng puso na meron ang maaari magkaroon ng isang tao na dapat niyang gamutin ay ang masamang pag-iisip sa kapwa. Masamang pag-iisip sa Allah, masamang pag-iisip sa kapwa, at pati sa sarili. Tingnan natin, masamang pag-iisip sa Allah. Nawawalan tayo ng tinatawag na pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sisisihin natin ang Allah sa mga gawain. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganon? Hindi. Maniwala tayo na anumang mangyari sa atin, ito ay kagustuhan ng Allah, ito ay makakabuti sa atin, at magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din na ang masamang pagtitiwala sa masamang pag-iisip, masamang pag-iisip sa kapwa. Kaya tayo minsan ay nahihirapan dahil sa ating sarili. Walang sinasabing masama ang kapatid natin, nag-post ng isang post, pero ang ating masamang pag-aala, yun ang nagpapahirap sa atin. Sabihin natin na ang kapatid na ito, ako yung kaniyang pinaparinggan. May nasabi ang isang kapatid, hindi ikaw ang kanyang sinasabi, pero sasabihin mo, ako ang kanyang pinaparinggan, ako ang kanyang sinasabi. So tayo ang nagpapahirap minsan sa ating sarili dahil sa masamang pag-isip natin sa kapwa. Ang delikado itong gaano ito kadelikado? Dahil para mo nakita mo ba ang puso ng iyong kapatid? Nakita mo ba kung ano nasa puso niya? At agad-agad na ikaw ay maghusga? Nakita mo na halimbawa, ang isang kapatid ay naglalakad sa Maynila, may kasamang isang babae. Nag-isip na tayo ng isang masama. Yan ay gumawa sila ng masama, yan ay siyota niya, yan ay zina, yan ay subhanallah. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang narapat ay bigyan natin ito ng yung tinatawag na mabuting pag-iisip sa kapwa. O kaya, hindi natin alam yung kapatid niya yun. O kaya ay tinatawag na tinulungan niya. At ganoon din katulad sa yung masamang pag-iisip sa kapwa na mayroong isang bagay na sinabi ang kapatid na inaakala mo na ikaw yung kanyang sinasabi. Marami itong nangyari sa panahon natin ngayon na may nag-post na kapatid na tapos itong isa ay pinaringgan niya yung isa dahil sa pag-akala na yung post na yun ay sa kanya pinapatamaan. Hindi po. Hindi, wag tayo tayo minsan nagpapahirap sa ating sarili. Yung masamang pag-iisip sa kapwa ay napaka-delikado. Sinabi ng Allah sa banal Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithm." Kayong mga mananampalataya, iwasan nyo, sabi ng Allah, ang maraming pag-akala sa kapwa. Ng masamang pag-akala sa kapwa, dahil ang pag-akala sa kapwa, yung masamang pag-akala sa kapwa, ang karamihan dito ay tinatawag na kasalanan. Kaya po wag tayong humusga sa kapwa. Halimbawa, may dumating sa atin na balita na may sinabi si ganun na ganito. Huwag nating husgahan ang isang tao. Dapat, kaya sinabi sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kapag dumating sa inyo isang balita, ay huwag kayong maghusga agad, kundi dapat nyo siguraduhin kung ano ang kanyang pakahulugan sa kanyang sinabi, kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang sinasabi. Kaya narapat na palagi nating isipin sa ating kapwa ang kabutihan. Huwag nating isipin ang masamang bagay sa ating kapwa dahil tunay na hindi magiging taimtim ang ating puso at ganun din na ito ay kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi naman natin nakita kung ano ang kanyang intensyon sa kanyang ginawa o sinabi sa mga bagay na iyon. Ang pang-apat po ay yung masamang pagkainggit. Ang masamang pagkainggit ay napakadelikado. Ang masamang pagkainggit, meron pong mabuting pagkainggit na ito yung tinatawag sa relihiyong Islam na ribta. Na ito yung mainggit ka, nakita mo ang isang kapatid na nakapagtapos ng Sharia. Nainggit ka, gusto mong magkaroon sa bagay na yun. Gusto mong magkaroon sa bagay na yun, hindi po yung masamang pagkainggit. Pero ang masamang pagkainggit na ipinagbawal na relihiyong Islam ay nagkaroon ng sasakyan ang kapitbahay mo, ang kapatid mo, ang kamag-anak mo, ay nanalangin ka sana ay masunog ang sasakyan niya. Sana madisgrasya ang sasakyan na yan. Kahit hindi siya magkaroon ng sakyan. Meron kasi gusto niya, sana magkaroon ako ng sakyan na yun at masira yung sa kanya. Yun ay pagkainggit na masamang pagkainggit. Pero ang mabuting pagkainggit ay magkaroon ka ng meron ang iyong kapatid at gusto mo
na magkaroon ka pero hindi mo inisip na masira o mawala yung sa kanila. Yung masamang pagkaingit ay yung tinatawag na gusto mo na masira yung sa kanya. At ang pagkaingit, ang pagkaingit ay ito ay pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu. Huwag kayong mag-inggit, yung masamang pagkaingit sa bawat kapwa nyo. Marami, dahil sa magkakapatid minsan, dahil sa inggit ay hanggang ngayon ay maraming hindi nag-uusap. Dahil sa pagkaingit sa kapwa. Ganon din yung magkakaibigan. Maraming nainggit sa kanyang kapwa kaya hindi sila nag-uusap. Kaya ang epekto ng pagkaingit ay wala kang maririnig na mabuti sa iyong kapatid tungkol sa kanyang kapatid. Dahil ang tanging naririnig mo, kahit maraming ginagawa ang kanyang kaibigan, kamag-anak na mabuti, wala ka maririnig na babagitin niya sa kanyang mga kabutihan. Ang tanging na nalaman lamang niya ay ang ginagawa, yung kamalian ng kanyang kapatid. O si ganito, ang kanyang kamalian, ganito. Bakit? Dahil puno-puno ng pagkaingit ang kanyang puso. Kaya napakadelikado ito. Itong sakit ng puso. Kaya narapat lamang na magdua tayo, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggalin niya sa ating mga puso ang pagkaingit. At ayon sa ating mga ulama, isa sa mga dapat nating gawin ay kapag naisip po yung pagkaingit na ito, ay ipagdua, ipanalangin mo ang iyong kapatid na maging biyaya ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang kaalaman, dahil ito ay bilang paglaban mo sa iyong sarili. Normal po sa atin na tayo ay nagkakaroon ng inggit. Pero ito ay labanan natin at gawin natin na ito ay mabuting pagkaingit na encouragement na gusto natin na magkaroon doon sa natapos o kayamanan ng ating kapatid. Gawin natin encouragement na magkaroon tayo. Pero ang masamang pagkaingit, napakadelikado ito. Sisiraan mo ang iba para ikaw ay purihin. Ganon. Minsan may mga ganon. Nagkakaroon ng inggit sa kanyang kapwa. So ito pong pagkainggit ay napakadelikadong sakit na puso na dapat ito ay gamutin ng isang mananampalataya dahil masisira niya ang gawain ng isang tao. Yung pagkainggit. At itong bagay na ito ay hindi po makakabuti sa atin. Hindi po tayo makakatikim ng kasiyahan kapag punong-puno ang puso natin ng pagkainggit sa kapwa. Sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapitbahay, iwasan po natin ito dahil napakadelikado ito na sakit ng puso. Panglima ay yung kibr, yung pagmamayabang, pagmamalaki, at ganun din yung pagkamangha sa sarili. Ang pagmamalaki ay ang tanging may katangian sa bagay na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibr. Hindi makakapasok sa paraiso ang isang taong merong napakaliit na katiting sa kanyang puso na ito ay merong kibr. Kibr, yung pagmamalaki, pagmamayabang. Kaya sa kwento ni Iblis, si Shaitan, si Satanas, bakit hindi siya nagpatira pa kay Adam, sa tatay natin na kay Adam alayhis salam, nung siya ay utusan ng Allah utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagrespeto kay Adam, tatay natin na si Adam alayhis salam, hindi siya nagpatira pa. Bakit? Dahil meron siyang yung tinatawag na kibr, pagmamalaki. Kaya nga sinabi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Na sinabi ng Allah, wa idh qulna, at sinabi namin sa mga anghel na sila ay magpatira pa kay Adam bilang pagrespeto sa kanya. At sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Dahil si Iblis ay nagmalaki, ana khairum min, ako ay mas mainam sa kanya. Ay ganun ang karamihan. Ako ay mas mainam sa inyo. Yan ay pagmamalaki na dapat natin tanggalin sa ating mga puso. Wallahi al-adim. Saan tayo nanggaling? Sa tubig. Semelia, doon tayo nanggaling. At kung titingnan natin, kahit 30 minutes lang, isang oras, natanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hangin, siguro patay tayong lahat. Paano tayo magyayabang na wala naman tayo? Ang kayamanan na sa atin ay iwan din natin at ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong kakayahan. Dahil kung pangmalakasan lamang ang pagkuha ng kayamanan, ay siguro yung mga labor ay mas mayaman sa atin. Hindi po yan makukuha natin sa kayamanan o talino anuman, kundi ito ay gabay at tulong at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya tanggalin natin sa ating mga puso ang pagkainggit, yung pagmamalaki. At ang pagmamalaki ay isa rin ito at saka yung pagkamangha sa sarili, isa rin ito sa mga makakasira sa gawain ng isang tao.
Dahil yung pagkamangha, sasabihin niya na, ako ang pinakamagaling, ako lamang ang mayroong sala, ako lamang may kaalaman, ako lamang ang meron, ako lamang ang meron, at nakikita niya ang ibang mga kapatid niya na sila ay wala. Sila ay wala sa kanya. Siya lang yung magaling. Siya lang ang magaling na ustad, siya lang yung magaling na estudyante, siya lang yung magaling na siya lang yung tumutulong. At sinasabi pa nito sa mga tao, ako lang ang magaling, ako lang ang magaling. Ito ay isa sa mga delikadong sakit. Kaya ano makikita ng isang mapagmalaki? Yung tinatawag na nakikita niya ang kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan na wala sa kanya. At mahirap pakitunguhan ang taong mapagmalaki. At ito ay katangian unang-una ni Iblis. Kaya na dapat iwasan. Wala pong mayabang sa paraiso, walang makakapasok sa paraiso na mayabang. Kaya kapag isang tao mayabang, hindi ka tao sa paraiso, kasama mo si Iblis. Dahil yan ang katangian ni Iblis. Hindi natin dapat. Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magpakumbaba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda po sa pakiramdam ng isang mayaman o isang may kakayahan o isang may kapangyarihan na siya po ay nagpapakumbaba. Saka mga may hirap, sa mga kabataan, sa mga nangangailangan, sila ay tinatawag na magpakumbaba. Kaya nga sa Suratul Tin, binanggit na wa ammas sa'ila fala tanhar. Yung naghihingi sa iyo ay wag mong pagtatabuyan at pagsasabihan ng masama. Yung naghihingi sa iyo, kung hindi mo maibigay ang kanyang kailangan, ay magsalita ka na mabuti sa kanya. Kaya po ang pagmamalaki ay isa ito sa sakit ng puso na dapat nating tinatawag na dapat nating linisin mula sa ating mga puso. Pangpito ay ang pagiging matigas ng ating mga puso. Marami po sa panahon natin ngayon, ano po ang dahilan ng pagiging matigas ng ating mga puso? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagiging matigas ng ating mga puso ay dahil sa ating paggawa ng kasalanan na hindi tayo nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa naging madali sa atin ang paggawa ng kasalanan, kaya po tumitigas ang ating mga puso. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan, maliit, kahit ito ay maliit na kasalanan, ay nagiging tuldok sa kanyang puso. Tuldok, dahil hindi siya nagbabalik loob kay Allah at ginagawa niya ito, naging normal lang sa kanya itong paggawa ng kasalanan, ang kanyang puso ay mapupuno ng itim hanggang sa ito ay mangitim. Kaya makikita mo na may mga tao na sabihan mo siya, payuhan mo siya, ay ang maririnig mo sa kanya ay makita na lang tayo sa paraiso. O kaya baka puno na ang paraiso. O kaya ay sasabihin sa iyo na porket marunong ka na magsala ngayon, porket marunong ka na magbasa ng Quran o sa hadith, ay ikaw ay nagyayabang na ngayon, ikaw ay nagpapayo na sa amin ng ganito patungkol sa Islam. Dahil bakit hindi nila tinatanggap ang tinatawag na mga payo patungkol sa Islam? Dahil matigas na ang kanilang puso. Dahil doon sa kanilang ginawang kasalanan. Paggawa ng kasalanan na hindi nagbabalik ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang pagiging matigas ng puso, marami po sa panahon natin ngayon. Ang halimbawa, yung hindi pagsusuot ng hijab, napakarami po ako nakikita sa Facebook. Mga kamag-anak man, mga kakilala man, mga Muslim. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim. Pagsisisihan ng isang tao pagdating ng oras na siya ay ililibing na. Siya ay mamamatay na. Wallahi al-adim. Itong buhok na ito, buhok ng babae na kanyang ipinapakita, lalo na sa social media, ito po ay kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, sa pagpapabaya ng taong ito, yung babae na ganito, kahit araw-araw nagpo-post, nakikita ang kanyang buhok, halos nakita ang kanyang dibdib. Maligo sila sa dagat, may kasal, may halos nakasuot siya ng transparent, nakikita ang katawan niya. Muslim siya, pangalan niya Muslim. Anong mangyayari sa taong ito? Dahil doon sa kanyang pagiging hinahayaan ito, nagiging pabaya siya at hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang puso ay nagiging matigas. Nagiging matigas. Kaya, maliban sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakahirap gabayan ang isang tao ito. Maliban lamang sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sa atin, mga magulang,
na narapat po na iparating natin, payuhan natin ang ating mga anak. Yung asawa, payuhan ang kanyang asawa. Yung kapatid, payuhan ang kanyang kapatid. Kaya po sa panahon natin ngayon makikita natin sa social media, wallahi al-adim, hindi man tayo, marami po yung hindi nagsasala. Bakit hindi nagsasala? Kahit magsasala lang siya sa Eid, Salatul Eid lang magsasala. Pero, ang ibang araw hindi nagsasala. Subhanallah. Bakit? Dahil ang kanyang puso ay, dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan, ay ang kanyang puso ngayon ay tumigas. Kaya hindi siya makarinig ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya. Basta, Muslim daw siya. Pangalan niya Muslim. Hindi po ganun. Hindi po nakukuha sa dugo ang pagiging Muslim. Hindi po nakukuha sa pangalan ng pagiging Muslim. Ang pagiging Muslim ay ang pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, huwag nating ipagmayabang. Galing tayo sa Maranao, Maguindanao, Tausug, anuman yan. Hindi po makakatulong sa atin yan sa kabilang buhay. Ang makakatulong sa atin ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po anong nabanggit sa hadith? Kapag namatay ang isang tao ay hahatid ng kanyang mga kamag-anak. Sino ang iyong mga kamag-anak? Ang iyong mga magulang, yung asawa, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga anak. Ihatid siya ng kanyang kayamanan, ang sasakyan, anuman. Wallahi al-adim, ang mga pinaghirapan ng tao dito ay walang matitira maliban sa kanyang mga ginawang kabutihan. Ang tanging madadala niya sa kanyang libingan ay yung puting damit. Ilan ang halaga yun? Kaya narapat sa atin, wallahi al-adim, wag nating maliitin at wag nating hayaan na hindi tayo makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito'y nagiging dahilan na tumitigas ang puso ng isang tao. Ay makikita mo ang mga iba na nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating mga kapatiran na nagiging pabaya. Makikita natin, wallahi adim, minsan naisip ko na nalulungkot ako. Bilang isang tao, tayo pa ay nakakamali, wala pong perpekto sa atin. Lahat po tayo nakagawa ng kasalanan. Lahat po tayo nakagawa ng kamalian. Ako, mas makasalanan ako sa inyo. Pero, narapat po na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang taong nadapa, hindi po kasalanan na tayo ay magkasala. O hindi po kamalian. O hindi po tinatawag na kamalian, yung tinatawag na ganun bagay na tayo ay nagkasala. Pero ang pagpapatuloy sa kamalian, ayun po ang pinakamalaking tinatawag na kamalian. Bakit ka magpapatuloy? Bakit alam ba natin na mabubuhay pa tayo? Alam ba natin na mabubuhay tayo bukas? 1 taon, 2 taon? Anong hinihintay natin? Wallahi al-adim, hindi natin alam. Lalo na ngayon may mga may sakit na dumating sa atin. Hindi natin alam, wallahi al-adim. Ang malakal maut ay kumukuha ng bata, kumukuha ng binata, matanda, may sakit, walang sakit, mayaman, pobre. Wallahi al-adim. Sino ang mag-guarantee sa'yo na mabubuhay pa tayo ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon? Kung mabuhay pa ang tao ng 50 years. Pero ito, ginugol niya sama-sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaya nga ang kafir, makikita ng, ya laytani kuntu turaba. Sasabihin ng isang kafir, sana naging alikabok na lang ako. Wallahi al-adim, biruin lang natin ang parusa. Ang parusa sa araw ng sa impyerno. Ang pinakamaliit na parusa sa mga taong sumuway at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin mo yung parusa na pinakamaliit sa impyerno ay parusa kay Abu Talib, ang tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ito? Siya ay nakaapak ng isang apoy at kumukulo ang kanyang utak. Bakit? Dahil dun sa apoy. Yan ang maliit na parusa sa impyerno. At ang mahirap dito, wallahi al-adim, isipin lang natin, ang mahirap dito ay wala pong kamatayan sa impyerno. Hindi dito, pwede magpakamatayan sa tao, patay na, wala. Hindi na maramdaman kung anong meron siya. Pero doon, hindi na mamatay ang tao. Nasisira ang katawan niya. Pero, sinabi sa Quran, badalnahu khairah. Papalitan namin ang kanyang katawan para maramdaman niya ang sakit ng parusa sa kanya. Bakit? Dahil sa kanyang pagsuway at hindi pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tayo po ay makasalanan. Kaya sinabi ng isa sa mga salaf na kung ang kasalanan natin ay naaamoy lang, siguro ay walang tatabi sa akin dahil sa dami ng ating kasalanan. Pero tayo po ay sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairu khata'in at-tawabin.
Lahat tayo ay nagkakamali. Ang aangkan ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay silang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay magbalik loob. Dahil sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Ang tao, kapag nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay natutuwa sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ganun ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero, palagi nating isipin na kapag ang isang tao ay hindi nagbabalik loob, hinahayaan niya yung paggawa niya ng kasalanan, panonood ng mga masasama, pagsasalita sa kapwa, hinahayaan niya, buong araw niya ay pinapakialaman niya ang kanyang mga kapitbahay, kamag-anak, paninirampuri. Ang ginawa niya sa magdamag ay siraan niya ang kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anak, ginagawa niya sa magdamag. Ang ginagawa niya sa magdamag o sa umaga ay magpost na kanyang mga picture na ito ay siya ay halos nakahubad. May damit pero nakikita ang kanyang katawan. O ano pang kasalanan. Pagnanakaw, napakarami magnanakaw, subhanallah. Hindi lang nila direct ito pagnanakaw. Indirect na pagnanakaw. Yung mga suhol, yung mga hindi naging makatarungan sa kanilang pagninegosyo, pagnanakaw. Itong gawain ito, at yung pagsisinungaling, mga gawain na ito kapag hindi tayo nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit maliit ito, pero naging magaan lang sa atin ang mga bagay na ito, ay magiging maitim po ang puso natin. Hanggang mapuno ito at magiging matigas ang ating puso. Kaya wala tayong marinig na salita ng Allah, kundi gusto natin ay hindi tayo makarinig ng payo mula sa mga ustad o si sino mang nagpapayo sa atin. Nagagalit tayo pag pinapayuhan. Bakit? Dahil matigas na ang puso ng tao. Kaya narapat po sa atin ang mga bagay nito. Una, tayo ay magmahal para kay Allah at magalit para kay Allah. Ganun din ang ikhlas, taos puso na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain. Ganun din na gawin natin, sa buhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kasama rin doon yung pag-alala. Palaging pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin na kaugalian natin yung pag-alala kay Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allahu Akbar. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sino man ang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom ay magsalita siya na mabuti. Kung wala siya masabi mabuti, ito mahimik na lang. Ito ay pagsamba. Na tumahimik tayo, hindi tayo magsalita. Kasi pag magsalita pa tayo ng marami at ito ay maging kasalanan, syempre ito ay magiging kasalanan. Pero kapag hindi tayo magsalita, alang-alang sa hindi tayo makapagsabi ng masama, ito po ay tinatawag na magsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palaging pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan po natin. Ganun din yung muraqabah, palagi nating bilangin at hatulan ang ating mga sarili. Tingnan natin kung saan tayo ngayon. Ano bang nagawa natin kung tayo ay namatay ngayon? Kung halimbawa, dumating sa iyo ngayon si Malakal Maut, bibigyan kita ng 1 oras, anong gagawin natin? Wallahi al-adim, baka siguro sa oras na yun, magsujud ka, hindi ka na babangon doon sa sujud mo. At yan ay hindi natin sigurado kung kailan darating si Malakal Maut. Lahat yan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng buhay ay makakatikim na kamatayan. Kaya narapat lamang na tingnan natin ang ating mga sarili. Huwag natin tingnan ang mga ibang tao. Tingnan natin ang ating mga sarili. Kung bukas, ngayon, mamaya, ay darating si Malakal Maut. Pag dumating ako sa libingan ko, anong sasabihin ko kay Allah? Sinayang ko ang buong oras ko sa Facebook sa mga pagpo-post ng mga nakahubad na picture. May damit nga pero nakahubad o iba pang mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Subhanallah. Patawarin tayo ng Allah. Lahat tayo nagkakasala pero ang ibig sabihin dito ay magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin na makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung tinatawag na Ghaddul Basar, yung panatilihin natin yung mga paningin natin, na ibaba natin yung mga paningin natin. Dahil kapag ito ay binuksan natin, ibig sabihin dito ay yung sa atin, halimbawa sa cellphone. Binuksan natin ito, lahat po ay makikita sa cellphone, lalo na may internet. Pero sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Katakutan mo ang Allah kahit nasaan ka. Bakit? Sabi ng Allah, wa may ya'mal mithqala darratin khayra yara wa may ya'mal mithqala darratin syarra yara. Sino man ang gumawa na kahit isang katiting ay makikita niya sa araw ng paghukom. Ito man ay kasamaan, ito man ay kabutihan, kapag ito ay kahit gaano katiting ay makikita po natin ito sa kabilang buhay. Kaya tayo po
ay nararapat na palaging magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at sikapin po natin na ang maging mga kaibigan natin ay ang mga tao na kapag nakikita natin sila ay naalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo pinapayuhan ng kabutihan at hindi yung mga tao na puro maririnig mo sa kanila ay paninira sa kapwa, yung mga tao na wala silang ginawa kundi paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pumili po tayo, yung palagi natin sinasabi, pumili po tayo ng mga mabubuting mga kaibigan. At palagi tayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya po ang may hawak sa ating mga puso. Palagi tayong manalangin. Makakatulong po ito, palaging panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong mga tao na sila po ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad na ng kwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang tao na nakapatay ng 99. Pero yung tao na yon ay gustong niya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang inutos sa kanya ng isang maalam ay pumunta ka sa lugar ng mga mabubuti, iwan mo ang lugar na kinalalagyan mo dahil masasama ang mga tao dyan. Napakalaking epekto po yung environment natin, yung mga kaibigan natin, kung anong kasama natin. Katulad din sa cellphone, kung anong pinapanood natin. Yan, dyan tayo. Katulad na palagi kong sinasabi sa inyo. Kung araw-araw ang pinapanood natin ay mga vice ganda, wallahi al-adim, lalabas ang isang bata, ang anak mo, ang kamag-anak mo, pati ikaw, magsalita, vice ganda. Pilosopo magsalita. At ganoon din, magiging bakla ang mga tao na, ang mga bata na, kaya makikita mo sa panahon natin ngayon. Subhanallah. Wa na'udhu billahi min dalik. Kaya po, isa sa pinapayo natin palagi sa ating sarili, na palagi nating alalahanin na darating po ang panahon na sasabihin sa atin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi al-adim. Pag may narinig tayo na post, namatay si ganito, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasabihin natin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngayon, darating po ang panahon. Tayo din ay sasabihin ng mga tao na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darating ang panahon na tayo din ay ililibing sa ating mga libingan na wala tayong kasama maliban sa ating gawaing mabuti. Kaya ito po ay pagpapayuhan sa bawat isa at sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ o kay Muhammad, ikaw ay magbigay ng payo dahil tunay ng pagbibigay ng payo ay ito ay makakatulong sa mga mananampalataya. Tayo po ay maraming pagkukulang, kaya po tayo ay nagpapayuhan ng palaging pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.